Nung nakaraan, si Pastor Marlon yung nag-preach. At itutuloy ko po yung chapter 2 sa part ko na ito. At bilang context nung verses, kasi pag binasa mo lang yung verses, it's all about forgiveness, ano? Pero parang may hindi buong istorya yung verses kung babasahin mo. At hindi ko alam sa iba sa inyo, pero para sa akin napakahalaga at gustong-gusto ko yung buong konteksto ng isang verse o ng series of verses. And I really like yung context. Pag sinabi natin context, ito yung sumasagot dun sa mga tanong na sino ba yung sumulat, para kanino ba yun isinulat, bakit yun isinulat nung sumulat, at para kanino. Sinasagot din ito yung relevance or paano ito nakaugnay at paano ito nakasuporta sa kabuuan ng mensahe ng buong Bible. Kaya every time I preach, kung mapapansin nyo, I spend some time sa context dahil madaling i-connect yung mga verses ng Bible sa iba't ibang bagay o sa iba't ibang nararamdaman ng isang tao, kaya nagkakaroon ng iba't ibang interpretation kapag iba-iba yung context o pag walang context, especially if we're reading just, few verses dun sa Bible without any respect dun sa original context. So talking about context, sa ating verses na pag-aaralan today, alam natin na si Apostol Pablo, siya yung sumulat nung 2 Corinthians. Sinulat niya ito para sa church na nasa Corinto. And most probably, sinulat ito ni Paul habang siya ay nasa Macedonia. Habang siya ay nagsishare ng gospel doon sa lugar na yon, sa iba't ibang lugar doon sa Macedonia. Yun ay malaking lugar o malaking bansa. At sinulat niya ito almost 2,000 years ago. At kung babasahin natin yung verses, very obvious na tungkol ito sa forgiveness. Dahil mga 5 times na binanggit yung salitang forgive, forgiven dito sa ating verses ngayong umaga. At talking about forgiveness, at si Paul, at meron siyang tinutukoy na isang tao na dapat patawarin. So meron lang isang tao na tinutukoy dito. Hindi sinabi ni Paul kung sino yung tao na yon, pero lalaki siya. Kasi yung ginamit na pronoun sa kanya ay he or him. Sa Tagalog, wala namang tayong pronoun, pero sa English, ang ginamit ay he or him. So siya ay Tagalog. Siya ay lalaki rather. So kanino siya nagkasala? Yung lalaki na yun na nagkasala. Well, nagkasala siya sa Diyos for sure. Pero physically, nagkasala yung tao na to kay Pablo directly. And indirectly, nagkasala siya sa buong church. Kasi yung tao na yon ay nagdulot ng confusion and division sa buong church. Ano naman yung nagawa niyang kasalanan kay Paul, yung tao na ito? Kaya gusto siyang patawarin ni Paul, di ba? Ano yung nagawang kasalanan ng tao na to kay Paul? Samantalang si Paul ay nasa malayong lugar at siya ay nasa church sa Corinto. So kung ikaw ay, let's say ikaw, nasa church na yon at si Paul ay nasa malayong lugar, parang konti lang naman yung magagawa mong kasalanan kay Paul pag ganun yung situation dahil alayo ng tao So malamang ang ginawa niyang kasalanan ay, so maaring sinisiraan niya si Paul, maaring minamaliit niya yung kakayahan ni Paul, or sinasalungat niya kung ano yung mga salita or mga sinasabi ni Paul sa mga taga-Corinto. Yun lang naman most probably yung magagawa niya na kasalanan kay Paul dahil yun nga malayo sila sa isa't isa. So kinukontra niya yung mga aral, yung mga salita ni Pablo.
At nung nalaman yun ni Paul, syempre, masakit yun. Masakit yun para sa kanya. Kahit naman sa ating pastor, sa kay Pastor Derek, malaman niya na may kumukontra sa mga sinasabi niya. Sinasabing hindi yan totoo or hindi yan isang credible na preacher, syempre, masasaktan yon kahit na sinong tagapagturo. Pero mas masakit kay Paul, higit pa dun sa mga paninira sa kanya, na yung malaman niya na mayroong mga members o ibang mga tao sa church na naniniwala din dun sa tao na ito. At dahil nga ganun yung nangyayari, nagiging dahilan yun ng division and confusion. Nalilito yung church sa kung sino ba dapat yung paniwalaan. Ano ba talaga yung totoo? Ito yung dahilan kung bakit ang pagbisita sa kanila ni Paul nung mga panahon na ito ay tinawag na painful visit. Kasi pagdating ni Paul, ganun yung scenario, ganun yung situation. So, ayun yung context nung ating verses ngayong umaga. So, ano ngayon yung problema? The problem. Ano ngayon yung problema or issue na gustong sagutin ni Paul sa verses 5 to 11? So, ang problema ngayon, so after all that drama dun sa church ng Corinto, so nangyari, nagsisi yung tao. Yung umaaway kay Paul. Nagsisi siya at most probably humingi siya ng tawad kay Paul at dun sa buong church. Pero ang problema, sa laki nung naging epekto nung kasalanan nung tao na ito, yung buong church ay apektado. At yung buong church ay galit dun sa miyembro na ito na nagkasala. Sobrang laki nung naging epekto dun sa church, and I think maaring may nasaktan or hindi ko alam, maaring may umalis or maaring they came to the point na muntik nang masira yung church or muntik nang maghiwalay sa sobrang laki nung kasalanan nung tao na yon. Sobrang laki nung kasalanan at naniniwala akong malaki yon kasi ito yung dahilan kung bakit sobrang emotional si Pablo sa 2 Corinthians. Makikita niyo yun sa start pa lang ng chapter 2, sobrang emotional niya. Yung mga sulat niya, sabi niya, with many tears, sobrang daming luha, sobrang daming iyak yung nangyari sa kanya. So, ganun kagrabe. Ang nangyayari, dahil nga galit yung mga miyembro sa tao na to, nahihirapan ngayon silang, so galit sila, tapos ngayon nagsisi na sa kasalanan na tumingi ng tawad. So ang problema, nahihirapan ngayon yung mga members ng church sa Corinto na natanggapin ulit at mahalin ulit yung kapatid nila na nagkasala. So they were successful in confronting yung sin and yung sinner, pero ngayon they're struggling and I believe even hesitant to welcome yung kapatid nila na nagkasala. They're hesitant to welcome yung repentant brother nila back into the church. So parang they're stuck sa punishment mode. And that's a big problem. So now we go to the main idea. So the main idea nung sulat na ito ni Paul ay para ituro sa kanila na bagamat tama ang pag-confront sa kasalanan, tama ang pagdidisiplina, tama ang pagpataw ng parusa sa isang taong nagkasala sa loob ng church, hindi doon natatapos yung lahat. Confronting sin and discipline are only half of the process. It's half of the battle. Pero ang ultimate goal ng Christian discipline is always restoration. And if we stop dun sa punishment at hindi natin ipupush up to the point ng restoration, we will fail to see yung victory ni Christ laban sa kasalanan na nasa atin na. We will fail to see yung laban ni Kristo, yung hirap na dinanas ni Kristo na para sa atin, nahirapan siya, namatay siya, at ginawa niya yon para
para siya na yung umako ng parusa natin. So we can be victorious na kasama siya. At kung di natin ipupush yung isang tao from discipline to restoration, mahuhulog tayo sa patibong ng kaaway. At para makita natin kung paano ito malinaw na nilatag ni Pablo sa ating verses ngayon, let's go to our text. So verses 5 to 6, sabi diyan, discipline is not forever. Sabi dun sa inyong manual. We'll start with verse 5. Verse 5, sin hurts the whole body. Sabi sa verse 5, now if anyone has caused pain, he has caused it not to me, but in some measure, not to put it too severely to all of you. So yung taong nakagawa ng kasalanan, ang akala niya, ang kinukontra lang niya ay si Paul. Ang akala niya, ang minamalit lang niya, ang kinakalaban lang niya ay si Paul. Yun marahil yung strategy ng kaaway dun sa tao na yon na naginamit para manin lang siya. Iniisip niya siguro, gagawa lang ako ng personal na alitan kay Paul. At wala namang dapat makialam, hindi naman madadama yung ibang tao, hindi naman madadama yung church. Pero yun palang simple na alitan na sinimulan niya, yun pala yung gagamitin ng kaaway para sirain ng kaaway yung buong church ng Corinto, which is also part of the body of Christ. At sa maraming pagkakataon, ganyan yung atake ng kaaway. Nagsisimula sa maliit na bagay, nagsisimula sa maliit na kasalanan. Nagsisimula sa di pagkakaunawaan ng dalawang kapatiran tungkol sa isang maliit na bagay na maaari namang pagpasensyahan o pag-usapan ng maayos. Nauuwi sa siraan at pagkalat ng issue na sa simula ay hindi naman dapat pinabayaan. Maaring nagsisimula ang malaking problema sa maliit na away ng mag-asawa na pinabayaan at hindi na pag-usapan. Hindi nang hingi ng tulong sa kapatiran kahit nahihirapan na. At sa kalaunan ay naging malaking problema kung saan nasaktan din ang buong church na nagmamahal sa kanila dahil sila na ay hindi na nagsasama at nagkagalit na rin ang bawat pamilya. Nagsisimula marahil yan sa maliit na ligaw-ligaw sa hindi Kristiyano na hanggang nawala na sa church dahil hindi na mahiwalayan yung jowa, dahil mas mahal na yung jowa kaysa kay Kristo. Hindi na mahiwalayan yung jowa kasi buntis na nung jowa na hindi Kristiyano. Hanggang ang nangyari, yung buong pamilya ay hindi na rin nag-church kasi nahihiya na umaten sa church. Ang atake ng kaaway nagsisimula sa maliit na kasalanang personal. Pero ang malaking plano ng dyablo ay hindi lang sirain ka, kundi para guluhin, parupukin at sirain ang iglesia na katawan ni Kristo. Because one sin hurts the whole body of Christ. Hindi pa lang natin yung nararamdaman sa umpisa kapag maliit pa. Pero hindi lang natin alam na ito maaring pagsimula ng isang malaking problema. So balik tayo kay Pablo. So yung taong kumakalaban kay Pablo, so nasaktan niya si Paul personally, lalo na nung pinuntahan siya ni Paul at bumisita nga si Paul doon sa Church of Corinth. At ito nga yung kasalukuyang nangyayari na merong division na nangyayari. Merong grupo-grupo at merong isang grupo na kumakalaban doon sa mga sinasabi niya, sa mga sinasabi ni Paul. Kaya nga tawag natin yon, di ba? Ito ay painful visit. At ito yung dahilan ng kanyang pagsulat din ng painful letter na binanggit ko doon sa aking nakaraang sermon. At dahil doon sa kanyang painful letter na yon, nagsisi yung tao na ito na gumagawa sa kanya ng kasalanan. At ngayon sabi niya sa verse 5, now if anyone has caused pain, he has caused it not to me. Not to me. Sa MBB sabi doon, hindi ito sa akin idinulot.
Ah, ibig sabihin ba nun, hindi nasaktan? Hindi nasaktan si Paul doon sa nangyari? Samantalang sabi niya sa verse 4 ng chapter 2, kung titingnan natin yung sa verse 4, "For I wrote to you out of much affliction and anguish of the heart and with many tears." So nasaktan ba siya? Sa verse 4 and then sa verse 5, hindi na siya nasaktan? Ganun ba yung nangyari? Parang ang medyo magulo yata si Paul sa kanyang statement dito. Nagsinungaling ba si Pablo at sinasabi niya na hindi siya nasaktan sa mga nangyari pero ang totoo ay nasaktan naman pala siya? So no, hindi ganun yung nangyari. Hindi ganun yung ibig sabihin ni Paul, rather. So Paul is applying yung isang linguistic device known as a comparative negation. Comparative negation. Ano yun? Sinasabi niya dito na kahit nasaktan siya, huwag niyo akong isipin. Huwag ako yung isipin niyo. Inaalis niya yung focus sa kanya, diverting it sa mas mahalagang bagay na higit sa kanya. Nasaktan siya, for sure. Pero ang sinasabi dito ni Paul, yung damage na kailangan nilang pagtuunan ng pansin ay yung damage na patuloy na nangyayari sa church. At wag silang mag-focus sa kanya, wag silang mag-focus kay Paul. Nilalayo ni Paul yung effort, yung focus at yung attention, yung importance sa sarili niya, mula sa sarili niya papunta sa church. That's a very inspiring example. Ganito ba tayo bilang mga miyembro ng BBCC? Pinapalagay ba natin na tayo ang huli at iba na ang mauna? Na mas dapat pahalagahan ang iba? Na mas dapat tulungan ang iba? Mas dapat bigyan ng pansin ng iba? O baka mas gusto mo na ikaw lagi yung inuuna? Ikaw yung pinakikinggan? Ikaw yung bida sa telenovela? Ikaw yung kawawa, kaya ikaw yung dapat na kampihan. Sila ang mali at ikaw ang tama. So hindi ganun si Paul. Nilagay ni Paul yung kanyang sarili. Kahit na siya ay isang apostol, pinalagay niya yung kanyang sarili na less important, if not the least important compared sa kanila. That's Christ-like humility. And if we are to build a strong and healthy church, a strong and healthy BBCC, it's the same humility na kailangan nating ipamuhay dito sa church. And then verse 6, discipline must have an ending. Sabi sa verse 6, for such a one, this punishment by the majority is enough. So, nadisiplina na yung taong nagkasala at napatawa na ng punishment. Maaring siya yung leader. Kasi isa lang yung tinutukoy dito ni Paul. Maaring siya yung leader nung pinaka-leader nung nagdudulot ng kaguluhan doon sa church. At meron silang discipline process. Tulad natin dito sa BBCC. At dito sa BBCC, ang ending ng discipline, kung hindi ka tumalikod sa kasalanan, kung hindi ka makinig sa mga pastors, ang ending nun ay excommunication or pagtatanggal sa isang tao bilang isang miyembro. So sa mga hindi nakakaalam, meron po kaming discipline process. So maaari po kung hindi kayo member at kayo nagpa-membro, kayo ay maaaring ma-under sa discipline. At pag tinanggap ka sa BBCC bilang isang miyembro, sinasabi namin na nakikita namin sa iyo yung ebidensya na ikaw ay tunay na tagasunod ni Kristo. Pag tinanggap ka namin bilang isang member, sinasabi namin sa iyo na nakikita namin sa iyo na ikaw ay ligtas at meron kang salvation. At pag naman na-excommunicate ka or natanggal ka sa pagiging isang miyembro, ang sinasabi namin, hindi dapat ganyan ang ugali
at pamumuhay ng isang tagasunod ni Kristo. Ang sinasabi namin, hindi nakikita sa iyo yung tunay na pagiging tagasunod ni Kristo. Pero hindi namin kayang malaman kung ikaw ay ligtas or hindi. Hindi namin sinasabi na nawawala ang kaligtasan kapag na-excommunicate ka or pag tanggal ka na sa member, ay sa impyerno ka na pupunta. So hindi po ganon. Ang sinasabi namin bilang inyong mga leaders, kung ikaw ay tunay na ligtas at tagasunod ni Kristo, gisingin ka nawa ng disiplina ng church, pagsisihan at talikuran ng iyong kasalanan at bumalik sa pagsamba at paglilingkod kay Kristo sa loob ng church. At pag nangyari yon, ikaw ay nagsisi, tumalikod sa kasalanan at bumalik sa church, pagkatapos mong madisiplina or pagkatapos mong ma-excommunicate, doon na yun natatapos ang punishment sa'yo. Pinatawad ka na ng church dahil pinatawad ka na ni Kristo. Dahil ikaw ay nagsisi at nagpasakop sa kalooban ng Panginoong Hesus. At yun din yung gustong mangyari ni Paul sa sitwasyon ng mga taga-Korinto, dun sa taong nagkasala. Nadisiplina na siya, natanggap na niya yung kanyang punishment. So maaaring yung tao na yon na excommunicate din. At nung panahon na yon, alam na rin nila yung Matthew chapter 18, ina-apply na rin nila yon sa church nila. So maaring pareho tayo ng discipline process sa kanila. Pero dahil nagsisi na yung tao na yon at umami sa kanyang kamalian at nanghingi ng tawad, siya ngayon ay bumabalik at umaasa na tatanggapin ulit siya ng church sa Corinto. At para kay Paul, sapat na yung parusa ng panahon na wala siyang church. Para kay Paul, sapat na yung panahon na wala siyang kadamay na makapatiran habang siya ay naka-excommunicate. Sabi ni Paul, it's enough. Tama na. Walang sinasabi dito si Paul na mali ang disiplina. Hindi niya sinasabi yun, hindi niya yung tinuturo. Sinasabi lang niya dito, discipline must have an ending. Church discipline is meant to be remedial, not punitive. Ang goal nito ay gisingin at paliwanagin yung isip ng isang kapatid na nabubulagan sa pleasure ng kasalanan. At hindi para sirain yung kanyang kalooban at para hindi siya isadlak sa kahihiyan habang buhay. Kaya para sa amin na inyong mga lingkod sa iglesia, ayaw din namin na dumating sa point ng excommunication or pagtatanggal ng isang miyembro sa membership. Kahit may isang hibla ng pagsisisi sa isang miyembro, we will hold on to that, hoping and praying na magpapatuloy sa pagsisisi yung kapatid na ito, and he will be restored sa pagsunod sa Panginoong Hesus. At kung yung kapatid na ito ay nagkasala, ay magsisi at bumalik at ma-restore, responsibility natin to extend yung restorative grace. Yun yung susunod na point. Extend restorative grace. Sabi sa verses 7 to 8, so you should rather turn to forgive and comfort him, or he may be overwhelmed by excessive sorrow. So I beg you to reaffirm your love for him. So merong 3 active responses kung paano natin maipapakita or paano natin, how we can extend yung restorative grace sa taong nagkasala at nanunumbalik sa pagsunod kay Kristo. So una, sabi dyan, you should rather turn to forgive. So yung forgive. So, we should forgive him. Pinatawad na siya ni Kristo, nagsisi na siya sa kasalanan. Sino tayo para hindi magpatawad ng isang kapatid na nagsisisi sa kasalanan at nanunumbalik kay Kristo? We should forgive kung sino man yung taong nagkasala. Pero may problema, hindi lang ganun kadali yun, alam ko. So, tama ba? Raise your hands. Tama ba? At dapat ba tayong magpatawad or maging mapagpatawad? I wanna see hands. Tama ba kung sino naniniwala? So lahat siguro naniniwala na tama
at dapat tayo na maging mapagpatawad. Question number 2. Raise your hands. Ano man ang kasalanan ng ibang tao laban sa akin, gaano man ito kalalim o kabigat, madali ko itong mapapatawad. Raise your hands. So medyo nabawasan, parang 1/8 na lang or 1/4 na lang yung nagtataas ng kamay. And that's not unusual. Sabi ni C.S. Lewis, we all agree that forgiveness is a beautiful idea until we have to practice it. Napakaganda ng pagpapatawad. Alam natin na maganda. Dapat natin itong ginagawa. Ito ay isang attitude, character ng isang Kristiyano. And then, tayo na yung dadating sa punto na kailangan na nating magpatawad sa isang tao na sobrang nakasakit sa atin. At hirap na tayong gawin yon. Kahit na it's a beautiful idea. At ngayon na pag-uusapan yung forgiveness, maaring may isa or dalawang tao na tumatakbo sa isip nyo. Maaring isang kapatiran sa church, maaring yung ex nyo na nakasakit sa inyo, maaring yung boss nyo, maaring yung asawa mo, dating kaibigan, or taong hindi nagbayad ng utang, maaring isang tao na nakapagsalita o nakagawa ng hindi maganda laban sa'yo. Pero kung sino man yung tao na yan na tumatakbo sa isip nyo, pag pinag-uusapan yung forgiveness, alam ko at I understand na mahirap at kanya-kanya tayo ng dahilan pagdating sa pagpapatawad sa kasalanan. Pero forgiveness ay pagbibigay ng kalayaan. Forgiveness ay pagbibigay ng kalayaan. Kung paano tayo pinatawad ni Kristo, binigyan din niya tayo ng kalayaan mula sa pagiging alipin ng kasalanan. Kung paano tayo pinatawad ni Kristo na binigyan niya tayo ng kalayaan sa kalungkutan at sa bukas o sa inaharap na walang kasiguruhan. Kung paano tayo pinalaya ni Kristo na binigyan niya tayo ng kalayaan sa kung anumang mga alalahanin natin sa buhay. Na kahit anuman ang mangyari kinabukasan, we have this joy na hindi mananakaw ng kahit na sino. Na dahil sa ginawa ni Kristo, pinalaya niya tayo sa pagkakaalipin sa problema sa buhay. Kaya kung ikaw man ay nahihirapang magpatawad, kapatid, palayain mo yung ibang tao sa kanilang nagawang kasalanan laban sa iyo. At palayain mo rin yung sarili mo sa galit na umaalipin sa iyo. Kung hindi mo ito magawa, hayaan mo na palayain ka ni Kristo sa lahat ng bagay na umaalipin at nagpapahirap sa iyo. Kay Kristo natin mararanasan yung tunay na kalayaan, tunay na pagpapatawad para magawa nating magpatawad at umibig din sa tao na nagkasala sa atin. So that's number 1, forgive him. Number 2, comfort him. So you should rather turn to forgive and comfort him. Another meaning ng comfort him ay come alongside him, to console him, to encourage him, to strengthen him. So hindi porkit nagkasala na yung tao, meron na siyang history sa church o sa buhay natin na ganito yung ginawa niya, it's not fair na lalayuan na natin siya. Minsan kahit di tayo nagsasalita, let's say sa church or sa meron tayong tao na nagkasala sa atin, kahit di tayo nagsasalita, minsan sa tingin pa lang natin, hinuhusgahan na natin yung tao na yun eh. At sa taong alam niya na nagkamali siya, at nararamdaman niya sa isang church na yun pa rin yung tingin ng tao sa kanya, ramdam na ramdam yun ng tao na gustong bumalik sa church. Ramdam na ramdam yun yung tao na nagkasala. Na parang hinahatulan na natin siya sa mga actions na pinagsisihan na niya. Na yung mga actions na yon ay lagi nating pinapaalala sa kanya, lagi rin bumabalik sa kanya yung history ng kanyang mga kasalanan. So hindi natin siya nabibigyan ng comfort, nabibigyan natin siya ng discomfort. At yung salitang comfort, dito kinuha yung salitang komportable.
or comfortable sa English. Ang BBCC ba ay isang comfortable place para sa mga makasalanan na naghahanap ng kapahingahan kay Kristo. O baka puro tayo judgmental dito. Ang isang tao ay bumabalik or pumupunta sa isang church. At kung pupunta yan dito sa BBCC, pupunta yan dito dahil kailangan niya si Kristo. At kailangan din niya yung church para umakay at gumabay sa kanya patungo kay Kristo. And this is what it means about how to comfort yung isang kapatid, yung aakay, yung gagabay, yung lalakad na kasabay niya. Yung tutulong sa mga kabigatan niya, yung magpapaliwanag at sasagot sa mga tanong niya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. That's how we comfort yung isang kapatid na nangangailangan at nagkasala. So first, we forgive him. Second, we comfort him. And then third, reaffirm your love. Sabi sa verse 8, so I beg you to reaffirm your love for him. Nakalagay dyan sa kopya nyo, the Greek word for reaffirm is kairo. Kairo is a legal term meaning to ratify or to make public. So sinasabi dito ni Pablo, wag nyo lang sabihin sa akin na tinanggap nyo na siya. Ipakita ninyo na mahal nyo siya. Make it public. Mag-celebrate kayo sa kanyang pagbabalik. Ito yung pagmamahal na hindi sinasabi lang. Ito yung pagmamahal na may kasamang pagtanggap at pagyakap sa isang kapatid that was lost but have been found. A repentant person needs emotional and spiritual family, not continuous isolation. Kapag nagpatuloy yung isang kapatid na nagsisikap na manumbalik, pero wala siyang makausap sa church, walang bumabati sa kanya, wala man lang siyang makitang kaibigan sa church, mas mahihirapan siya. Mas mahirapan siyang magbalik, manumbalik. Kaya hindi enough. Hindi enough na okay lang sa atin na yung isang kapatid na nagsisikap na manumbalik, ay nakita lang natin na nakaupo sa likuran, na hindi natin binabati, hindi natin pinapansin, hindi natin kinukumusta. Okay lang sa atin na nakatabi natin siya, na hindi man lang natin siya kinakausap, hindi man lang natin inaalam ano na ba nangyari sa kanya at kung paano siya ipagpe-pray at paano siya matutulungan. Hindi sana okay, hindi sana enough na ganun lang. That's not reaffirming yung love natin sa kapatid na yon. Ang gusto ni Pablo at ang gusto ng salita ng Diyos, we make it public. Ipakita natin na mahal natin yung ating kapatid na nagsisi sa kasalanan at nagsusumikap na bumalik sa Panginoong Hesus. We invite them sa ating buhay. We invite them sa church, sa lunch together. We invite them sa discipleship group. We welcome them back. Ito yung gagawin natin sa church. We actively, we visibly welcome them back into the fellowship. That's reaffirming our love sa tao na yon. At ang gusto ni Paul na mangyari ay makita ng ibang tao at maging mabuting halimbawa yung church ng Corinto at yung church na to, yung BBCC, bilang isang tunay na church na ang ulo ay ang Panginoong Hesus na bagamat hindi perpekto at may mga pagkukulang, pero nakikita ng bawat isa, nakikita ng ibang tao, nakikita ng ibang churches na yung church na to ay nagmamalasakit, nagpapatawaran, nagmamahalan at tumatanggap ng isang kapatiran na nagsisisi sa kanyang kasalanan. Ang gusto ni Pablo at ang gusto ng Diyos na makita ng bawat Kristiyano na walang iwanan, walang nabibigatan, walang isang nahihirapan sa paglaban sa kasalanan at sama-sama sa paglago sa pananampalataya at pagsunod kay Kristo. At kung di natin gagawin yon, there's an immediate warning si Paul. May warning si Paul na pwedeng mangyari. Sabi niya sa verse 7, or he may be overwhelmed by excessive sorrow. Kilala ni Paul yung tao na to na nagkasala. Maaring nagkasala siya pero I believe na alam ni Paul
kung gaano kamahal nung church, nung tao na to yung church. I believe na alam ni Paul kung gaano kahalaga yung pagtanggap ng kapatiran sa kanya, yung tao na nagkasala na to. Kaya alam ni Paul na maaaring genuine yung kanyang repentance. Kaya niya nasasabi na kung hindi ninyo siya patatawarin, kung hindi niyo siya tatanggapin, yung tao na ito, he will be overwhelmed with excessive sorrow. Sana tayo din, di ba, pag ganun, hindi tayo nakatin ng church or ang tagal nating hindi nakikita yung kapatiran, hindi tayo nakakatin ng mga activities. Are we overwhelmed by excessive sorrow kapag namimiss natin yung church or feeling natin mas nakakapagpahinga tayo or mas productive yung araw natin kapag di tayo nagche-church? Buti pa yung tao na ito, alam ni Paul na pag hindi siya nakaka-attend ng church, he is overwhelmed by excessive sorrow. Ganun niya kamahal yung church. Ganun naman namimiss yung church. Lalo na kung ang isang kapatiran ay nagkasala at matagal na hindi umattend at gustong manumbalik. Kung yung church na inaasahan ng isang tao na ito na tatanggap sa kanya at gagabay sa kanya, palapit kay Kristo, ay siya pa yung iiwas at lalayo sa kanya, sino pa yung tutulong sa kanya? Nawa ang BBCC ay maging isang safe and welcoming place para sa lahat ng makasalanan, na tulad din ng bawat isa sa atin na nangangailangan ng pagpapatawad ni Kristo. So ito yung warning ni Paul sa bawat isa, sa church dati at sa church ngayon, na kung isang kapatiran ay nagsisisi sa kasalanan at nagnanais na bumalik sa pagsamba ka sa Panginoong Hesus, huwag nating hayaan na yung tao na ito ay maging overwhelmed by excessive sorrow and then later ay lumayo na at hindi na muling bumalik sa church. And in verse 9, sa third point, to forgive is to obey. Sabi sa verse 9, "For this is why I wrote, that I might test you and know whether you are obedient in everything." So, the test. Merong test si Paul sa kanila. So, maaaring nahihirapan sila nung umpisa, dun sa pagdidisiplina, dun sa tao na yon na nagkasala. Maaaring nahihirapan sila na i-communicate yung tao na ito na nagkasala sa church. At yun yung una nilang problema. Yun yung una nilang test. At maaaring si Paul din yung nag-utos sa kanila na alisin na sa membership muna yung tao na ito na nagkasala bilang parusa sa nagawa niyang kasalanan. Pero may mas mahirap pala na test sa kanila si Paul. At yun yung test to forgive and to accept yung tao na ito. Na anumang nagawa ng tao na yon, gaano man ito kabigat, kahit na muntik ng mahati or ma-dissolve yung church nila, ito ngayon yung true test ng kanilang pagsunod. Ang tanggapin ulit yung tao na yon at ibalik yung dati nilang pagkakapatiran. And this is a true test para sa bawat isa sa kanila. And I believe nahihirapan sila dito. Sabi pa ni Paul, to know whether you are obedient in everything. And that's the second bullet point, obedience in everything. So dito mafe-feel natin na talagang hindi madali para sa mga taga-Korinto na gawin yung pinapagawa ni Paul na tanggapin ulit yung tao na ito na malaki yung kasalanan sa kanila. Dito natin makikita na si Paul, kahit malayo siya sa kanila, ay patuloy niyang ginagabayan yung mga taga-Korinto kung paano sila magmamature sa kanilang pagiging Kristiyano at sa kanilang pagiging isang church. Sinasabi dito ni Paul na patawarin niyo yung tao na yon. Hindi lang bilang isang favor or utang na loob dun sa tao na yon, kundi dahil ito yung nararapat sa tunay na tagasunod ni Kristo.
Gagawin ninyo iyon hindi bilang favor, kundi bilang pagsunod ninyo sa Panginoong Jesus. Walang utang na loob sa inyo yung tao na ito, patawarin nyo man siya. Pero ito yung karapat-dapat na gawin ninyo. Magpatawad at tanggapin siya bilang isang kapatid, bilang pagsunod kay Kristo. Magpapatawad sila at tatanggapin ng isang nagkasala, hindi dahil ayaw ni Paul na mabawasan yung member nila sa church, kundi dahil ito yung gusto ng Diyos na ginagawa sa isang church. Para sa mga church leaders, para sa amin, ito ay isang napaka-messy na process. Kaya nga mas pinipili ng ibang churches na wala na lang discipline o wala na lang membership para wala nang ganitong mga problema. Pero yung church natin, ang BBCC, hindi tayo tinawag na sumunod kay Kristo para lang maging easy yung buhay natin. Tinawag tayo para maging obedient in everything. Obedience in everything na pinapagawa sa atin. Hindi ni Pablo, hindi ni pastor, hindi ng kahit na sino mang leader, pero obedience in everything na pinapagawa sa atin ng Panginoong Hesukristo. At bilang application dito sa topic na ito, our maturity as a church ay hindi nasusukat kung gaano kaayos yung ating programa at kung gaano kaayos yung ating mga records sa finance at sa ating membership records. Ito ay nasusukat by how well we handle the messy process of discipline and restoration and how faithful tayo sa pagsunod sa Panginoong Jesus kahit na mahirap na yung sitwasyon, kahit na messy na yung process. Number 4, forgive like Christ for the body of Christ. Forgive like Christ for the body of Christ. Verses 10 to 11. Anyone whom you forgive, I also forgive. Indeed, what I have forgiven, if I have forgiven anything, has been for your sake in the presence of Christ, so that we would not be outwitted by Satan. For we are not ignorant of his designs. Sabi doon, for your sake, in the presence of Christ. That's forgiveness in the presence of Christ. So again, ginagawa ni Paul dito na pinapatunayan niya, kahit sa pagpapatawad sa taong nakasakit sa kanya, na ginagawa niya yon hindi lang para sa kanyang sariling peace of mind, hindi lang sa kanyang pansariling sanity, kundi para sa iglesia, para sa church, alang-alang sa kanila. Sabi niya, for your sake, para sa kanilang pagkakaisa at mabuting patotoo sa iba. Dito papasok yung idea kung yung tao na ito ay pinatawad na ni Paul na kanilang ama sa pananampalataya. Papasok dito yung idea ng mga taga-Korinto na patatawarin na namin sila dahil pinatawad na siya ni Pablo. And that's a very good example na siya yung unang nagpatawad. Si Pablo mismo yung unang nagpatawad kahit siya yung pinakanasaktan doon sa nangyari. Sabi niya doon, for your sake, in the presence of Christ. Ano ang ibig sabihin ng in the presence of Christ doon sa kanyang pagpapatawad na ginawa doon sa tao na yon? So sa original na Greek text, yung phrase na in the presence of Christ ay en prosopo Christo, which means in the face of Christ or in the person of Christ, na maaaring may dalawang meaning. Una, nagpapakita ito ng sincerity ni Paul sa kanyang pagpapatawad. Kaya yung sinabi niyang in the presence of Christ, ang sinasabi niya, pinapatawad ko na yung tao na ito na nagkasala sa akin, na nagkasala sa inyo, at totoo yung aking pagpapatawad dahil wala namang nalilihim sa Panginoong Jesus. Nakikita niya yung puso ni Paul, alam niya yung intention ni Paul, and in the presence of Christ, totoo at bukal sa loob,
yung ginawa ni Paul na pagpapatawa dun sa tao na yon. Sinasabi niya yon para maging seryoso yung mga taga-Korinto sa pagtanggap dun sa tao na yon. Sinasabi niya yon para ma-encourage yung mga tao, yung mga members sa Korinto na patawarin ito at tanggapin dahil si Pablo mismo ay seryoso na pinatawad na yung tao na yon. And then pangalawang meaning, nagpapakita ito ng authority ni Pablo bilang apostol in the person of Christ. Sinasabi niya, bilang apostol ni Kristo and in behalf of Christ, pinatawad ko na yung tao na yon. Exercising Matthew chapter 18 verse 18. Whatever you bind on earth will have been bound in heaven, and whatever you release on earth will have been released in heaven. So bilang apostol, meron siyang kakayahan, meron siyang karapatan to exercise yung verse na yon. In verse 11, sabi sa verse 11, so that we would not be outwitted by Satan, for we are not ignorant of his designs. So dito si Satan ay merong designs and tactics. At sa letter ni Paul sa 1 Corinthians, iba yung strategy ni Satan, iba yung design and tactics ni Satan doon sa 1 Corinthians, tsaka sa 2 Corinthians, magkaiba. Sa 1 Corinthians, ang strategy ni Satan ay maging pabaya yung mga miyembro sa kasalanan, maging pabaya sa pagsupil sa kasalanan at huwag magpataw ng disiplina anuman yung nagawang kasalanan nung miyembro nila sa Church of Corinth. Example, 1 Corinthians chapter 5. Ito yung lalaki na part ng member ng church nila na kinakasama niya ay yung kanyang stepmother. Sabi ni Pablo, kahit yung mga pagano, hindi gumagawa ng ganyang kasalanan at hindi nila tanggap yung ganyang kasalanan. Pero kayo, nagmamalaki pa kayo na hinahayaan ninyo yung membro niya na ganyan yung ginagawa. Alam nila na ganun yung nangyayari. Alam nila yung kasalanan ng membro nila na yon, pero hindi nila sinasaway at nagmamalaki pa sila. Paano natin nasasabi na nagmamalaki pa sila? Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 5 verse 6, sabi niya, your boasting is not good. Yung pagmamayabang ninyo ay hindi tama. So instead na maging broken-hearted sila dun sa nangyayaring kasalanan, dun sa church, sa loob ng church nila, they're actually proud and tinotolerate nila yung tao na yun na nakikisama sa kanyang stepmom. Siguro iniisip nila, this is a gracious church na we've been set free, na pinalaya kami ni Kristo at kaya na naming gawin yung lahat ng aming pwedeng gawin. At hindi kami nanguhusga ng mga tao na gumagawa ng kasalanan, which is maling interpretation ng kaligtasan at kalayaan na nanggagaling kay Kristo. At doon sila tinama ni Pablo sa 1 Corinthians. Doon sila pinagalitan ni Paul sa kanilang pagiging pabaya sa pagsupil sa kasalanan at kawalan ng disiplina. And then pagkatapos noon, sa 2 Corinthians, dahil hindi umubra kay Paul yung strategy ni Satan sa 1 Corinthians at sinaway niya yung church sa Corinto. Dito sa ating pag-aaral sa 2 Corinthians, nakita naman natin kung paano naman sila nagiging judgmental and unmerciful. Parang nasobrahan sila sa disiplina or sa punishment sa taong nagkasala. Na nahihirapan na ngayon silang tanggapin yung isang kapatid kahit na siya ay nagsisi na sa kanyang kasalanan. Kaya mag-ingat din tayo. Mag-ingat tayo sa mga designs and tactics ni Satan. Sa ating napag-aralan, una, mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo sa pagsaway, sa pagtatama, at seryosong pagsupil sa kasalanan. At sa 2 Corinthians, mag-ingat tayo sa pagiging self-righteous at paggamit ng righteous anger na maaring gamitin ng kaaway yung ating galit sa kasalanan
na nangyayari ay nahihirapan na tayong patawarin yung tao na nagkasala dahil sa galit natin dun sa nagawa niyang kasalanan. At sa ating pag-aaral ng Biblia, nakikilala natin si Kristo at kung paano natin siya susundin. Pero nakikilala din natin si Satan at nagiging aware tayo sa kanyang mga designs and tactics. At nalalaman natin kung paano ito lalabanan sa pamamagitan din ng salita ng Diyos. So, let's keep on reading the Bible, studying the Bible, so we can know yung mga bagay na ito na makatutulong sa ating pananampalataya. Bilang conclusion and call to action, so bilang summary, huwag nating maliitin ang isang maliit na kasalanan dahil maaaring gamitin ito ng kaaway para sirain ka at ang relasyon mo sa church. Mahal ka ng church, bawat isa sa inyo. Mahal kayo ng church, mahal namin kayo. Kasama ng pagmamahal namin sa inyo, ang pagtutuwid at pagdidisiplina. And godly discipline ay gumagamot sa isang part ng katawan na infected. Ito mang, yung paggagamot man ay masakit, yung paggagamot man ay kailangan ka munang ihiwalay sa church para hindi magkagulo or para hindi mahawa yung buong church. Gagawin ito ng inyong mga leaders hanggang makarating from godly discipline to godly restoration through grace. Ito naman yung pagyakap sa iyong pagbabalik bilang isang healed member pabalik sa church so that the body of Christ, sa pagbabalik mo, so that the body of Christ will be complete. At bilang gospel connection, bilang mga tagasunod ni Kristo, hindi tayo nagpapatawad. Hindi tayo nagpapatawad ng tao dahil deserve nung tao yung pagpapatawad natin or dahil deserve niya na patawarin natin siya. Hindi tayo nagpapatawad because they earn yung ating pagpapatawad. Nagpapatawad tayo. Hindi rin dahil nabayaran niya yung pagkakautang niya sa atin. Nagpapatawad tayo dahil tayo man ay minsan nangailangan ng pagpapatawad. Nagpapatawad tayo dahil alam natin kung ano yung feeling at kung ano yung sitwasyon ng isang tao na walang pag-asa at sigurado sa kapahamakan. Nagpapatawad tayo dahil nakita natin yung ginawa ni Kristo na sakripisyo sa krus at yung kanyang kamatayan para lamang makuha at mabigay sa atin yung pagpapatawad na kailangan natin. Nagpapatawad tayo dahil sa ginawa ni Kristo sa atin. And mamaya, we will recite yung Lord's Prayer. Sabi doon, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Laging konektado yung pagpapatawad sa atin ng Diyos sa pagpapatawad natin sa ibang tao. At kung humihiling tayo ng pagpapatawad sa Diyos at hindi naman tayo nagpapatawad sa iba, walang sense at walang point yung paghingi natin ng tawad. Ibig sabihin, bakit ka humihingi ng tawad? Hindi mo naman nauunawaan yung ibig sabihin ng pagpapatawad because you don't practice it. Bakit ka humihingi ng tawad? Hindi mo naman nauunawaan yung pagpapatawad sa iyo ni Kristo. Kaya every time we pray the Lord's Prayer, napatawarin mo kami, Ama, sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, isipin natin yung bawat isang tao na hirap tayong patawarin before we pray the Lord's Prayer. At patawarin natin siya para maging katanggap-tanggap din yung paghingi natin ng tawad sa Kanya. So dahil sa ginawa ni Kristo, tayo ay pinatawad na sa ating mga kasalanan. At dahil kay Kristo, kung tayo ay nagsisisi at tatalikod sa kasalanan, patatawarin tayo ng Ama sa ating mga kasalanan. Araw-araw tayong pinapatawad dahil araw-araw tayong nagkakasala. Araw-araw tayong pinagbibigyan ng Diyos, pinagpapasensyahan ng Diyos. Gaano ba naman yung pagpapatawad natin sa isang tao lang na nagkasala sa atin ng isang beses? Kaya araw-araw din tayong magpapatawad at mag-iibigan, hindi bilang pabor sa taong nagkasala sa atin, kundi bilang pagsunod sa lahat ng inuutos sa atin ng Panginoong Hesus.
May mga reflections, questions po dyan, hindi ko na po yan babanggitin. Yan po ay para sa inyong sariling reflection or kung gusto nyong pag-usapan mamaya o sa bahay. Yan po ang kabuuan ng mensahe sa atin ng Diyos ngayong araw na ito. Manalangin po tayo.